And you could say the same sa early to mid. Parang kailan ba ang power spike ng Blacklist? Well, power spike talaga ng Blacklist dito, yung damage nila. It mostly comes from the Paquito. Pagdating ng mid-game, may tulong ni Valentina. Late game, Claude. Ang worry mo talaga dito for Blacklist International is again yung early game presence ng Minotaur and pati na rin ng Kadita. Nakita na natin before, yung matchup ng Minotaur laban sa Florin. Kapag walang nagagawa yung Florin sa early game, mahihirapan talaga yung Blacklist International. You would say na may Valentina naman, pero you could also say the same thing na may Kadita kasi yung Onyx. Game number 3 between Blacklist and Onyx Indonesia. Kung sino mang makakuha ng panalo dito ay magiging match point na for this best of 5. Mukhang purple na magiging start ni Sensui, red naman para kay Kyrie. Sobrang excited ko dun sa matchup ng Terizla at Paquito. Kung paano magkakakounteran yung dalawa. Kasi technically, nakalangan sila both doon sa team fight. And split push no, mas magiging maganda for Edward knowing that this is a Paquito for him. Yun yung maganda sa late game nila, yung split push ng Blacklist International. But then again, you have to cross that boundary na kailangan mo umabot ng late game. Kasi pagdating ng mid game, yung group up ng Onyx napakatindi. And baka mahirapan dito yung Blacklist International. By the way, gusto ko lang i-highlight dito yung ginawa ni Kyrie, no? Pagdating niya sa orange, retry agad. Para lang makasabay ka sa jungle speed nung Akai. And that was a very smart usage of the retribution, no? And look at Sans, very confident with the Thalassophobia at alam din niya na wala masyadong bawas si Rene J at Yue at this phase of the game. And gusto ko rin i-point out yung paggamit ni Chewe ng wait lang, Kyrie! Kaya naman pala, binibait lang pala doon sa may bandang gitna kaya makakakuha ng kill dito against Rene J. Ito na yung worry ko kanina, yung early game ng Blacklist International. Even though laning-wise, medyo potent yung Valentina and Florin kasi lamang na lamang sila lagi sa HP. Pero kapag dinigitan na sila nung Lancelot, yun yung magiging dilemma mo for Blacklist International. So Onyx, they do pull ahead with that first kill na nakuha ni Kyrie. Actually, Kikiboy na punta yun. Pero still, it is, yung mga maliliit na gold na makakuha ng Onyx, it is possible na mag-snowball sila sa mid-game. Yep, and now magdo-double clear. Sensui and Edward level 4, napakabilis nilang na-clear ang minions na yon. Punta agad ng Turtle, yan ang rotation para sa Blacklist International. Chewe. Pero si Chewe, medyo delikado ang kanyang ginagawa against Oheb. Oh, nakikita rin natin dito na mukhang hindi na isi-secure yung Turtle objective kasi si Kyrie nandito. Para nakita rin naman siya ni Yue, but makagawin pa rin. And the retribution secured para dito kay Sensui. So, ibang landas ang kanilang tinahak. Ganda nung trade na kinuha dito ni Kyrie. Kasi alam nila lamang sa Turtle yung Blacklist International knowing an Akai. Even though Lancelot ka, mahirap pa rin labanan ng Akai. Kasi napakasakit talaga niya tsaka may heavy spin. And na-delay din yung pag-take ni Boots sa level 4 dahil nga kinat ni Sensui yung lane sa XP. So Onyx, again, they are getting... Aray! Munti ka na. Buti na lang. Buti na lang nabuhay. Pero Buti na lang may Fury. Pero nakikita mo yung threat ng Onyx sa early game. Talagang napakalakas yung lineup nila. Parang instantly, lahat sila pwedeng makakuha ng kill anytime. And makikita natin ngayon na talagang kakaibang bakbakan yung nandoon sa may top lane. Lahat ng mga resources na pwedeng kuhanin. Kailangan mo talagang kapitan. And kumakapit ngayon ang Blacklist sa mga pwede nilang gawin on this XP lane dahil mukhang doon sa gold lane kinailangan na nilang puntahan si Oheb. Kanina pa natin nakikita na talagang pinopoke siya ni CW pero looking at the XP lead, one full level ahead pala si Oheb against Chewe. Oo nga, no? Kasi kung sakto din doon sa may Turtle kanina. Tama ba? Kasi may iba yung naging route dito for the side of Onyx and even Blacklist International earlier. So parang medyo muna to, medyo magiging mabagal na team fight para sa ating dalawa. As much as possible, magkakapoke lang as much as possible. Yeah. Pero again, ang nag-matter dito is yung gold din naman. Hindi ganun kalaki yun Hindi ganun kalaki yung XP advantage ni Oheb dito since di rin naman nila naman maximize. Maliit lang naman, hindi naman sa buong level. Konting XP lead lang for Oheb against Chewe. Pero in terms of XP lead, actually mas malaki yung level ni Kyrie over Sensui. Considering na nakakakuha ng Turtle dito yung Blacklist International, ang ginagawa kasi ni Kyrie is, habang nag-Turtle yung Blacklist, inuubos ni Kyrie yung jungle creeps ni Sensui. And talagang tinetrade niya, hindi niya hinahayaan na makakalibre ng Turtle. Kung hindi man niya makuha ang Turtle, kukuha siya ng bang bagay na ipagkakait niya kay Sensui. And this time around, Turtle, sisimulan muli ng Blacklist International at Onyx. Nandyan naman si Kiboy para magbigay ng vision at
nag-transfer ang control. Onyx na ngayon ang may hawak. O, kanina hindi nag-go ang side ng Onyx. This time around, may kita natin penalty zone. Gagamitin na agad. Nakabang dito mga Spin. players ng Blacklist International. But it's gonna be Kyrie securing that one. At samahan pa ng Minoman's Fury, IMU. Pero mukhang nga magdi-disengage na ang mga players. No casualty. Pero medyo lumaki ang kalamangan ng Onyx pagdating sa gold. Yeah, nadaan sa XP diff. I mean, not the XP laners, pero yung XP ni Kyrie. Dahil mas mataas yung kanyang level, mas mataas ang kanyang retribution damage. And naganda rin yung ginawa ni Boots dito na with the penalty zone na force out yung dash ni Akai. Although nagamit yung heavy spin, hindi siya umabot talaga doon sa range na makukontest niya si Kyrie on the turtle. And that was a very great decision coming in from Boots na kahit mag-isa lang, magpe-penalty zone pa rin Grabe. siya. Basta siguraduhin na hindi makakapasok si Sensui. Kyrie going in with that Thorn Throws pero mukhang hindi naman siya makakahanap ng target. Okay, makikita natin ngayon na talagang lahat muna ng resources. Kung mapasin nyo dito sa Onyx, talagang iwas muna talaga sa team fight. Si Kyrie parang nag-iimbak lang muna ng pwede niyang pagkuhanan muna na lakas. Yeah. Kumbaga parang wag ka na, uy! Bobby Patrick. Okay, na-purify naman. Mag-iipon ka lang muna ng bala. Tapos pag meron ka ng pang-reload, tsaka ka lumaban. Oh, hinintayin ni Edward. Pero mukhang poke down lang dito sa mid lane pero wala pa rin full commit. A very low kill score game compared to game 1 and 2. 6 minutes in, isang beses pa lang tayo nakakita ng kill. Feeling ko yung susunod na bakbakan itong dalawa sa Lord na. Yung turtle dito for sure magiging maingat lang din. Wag lang talaga na merong biglang masisiran dito si Yeah. Kuya Sans. Ganyan kasi talaga pag Lancelot Akai medyo talagang turtle-centric yung laban. Actually, Blacklist International, I would say, medyo happy sila sa nangyayari kasi hindi nakakagalaw din yung Kadita pati na yung Lancelot. Kasi as much as you want to be able to establish a momentum for Onyx. Although pagdating ng late game, happy pa rin naman ng Onyx kasi meron silang ways para mag-burst down ng target. Pero do keep in mind, Blacklist International, they are still holding a Claude. Na pagdating ng late game, Masakit talaga. Yung split pressure ay kakaiba. Kahit pasabihin natin meron kang Kadita, wala kasi talagang hard CC from Onyx. And now, sisimula na muli ng Blacklist International. This is the third and last turtle of the game. At mukhang maganda ang paghila ni Sensui at nandyan na rin Level ang 11. ibang mga laban ng Onyx. Blacklist International, Thorn Throws na gamit na, pati si Boots pumasok na rin. Merong penalty zone na ginamit doon. Meron pang petrify as well. Pero makikita natin, merong heavy spin para kay Sensui. Kyrie pa rin ang makakasecure na pagong. Tapos mapipilitan na umalis dahil makakabili na rin ng mga ibang mga items dito ang players ng Onyx. Yeah, ang hirap. Level 11 Skyrim, tapos meron pang Phantom Execution Retribution. That's almost 3k amount of damage coming up from the Lancelot. Okay, here yung bottom lane. Meron naman siyang, DHS. Brute Force. Is this, Hindi, nagana lang. okay, testing lang. Testing Akala lang. ko, Brute Force second item eh. Oh, kala mo yun yung i-build, no? Pero dito, medyo matagal pa talaga. More on sustain. Tsaka aggression yung ginagawa dito ng dalawang, definitely for Onyx and Thunderbelt. Yeah. Para kay Kyrie, which is Ang almost level 12, Oh! Boots! Penalty zone, tapos papasok doon, masastan. Pero yun nga lang, Rene J, ay hindi na makakatakas pa si Kaboy, almost na. Ito na yung split push. Oo. Si Edward, split push Kiboy, muna uy, sa top. sinalubong! Nice one, Sensui going in for a 3v1. Kailangan ng ata niya bumalik dito kay Oheb. Here comes na Kadita and may kill. Nasagot ang Onyx. Grabe yung layering of skills. Talagang ginat-ngat yun sa may bottom lane. Pero makikita natin ngayon, Edward again. Trabaho doing the lang, split boss. push. Trabaho lang. Trabaho mamaya lang, sasama walang sa personalan. teamfight. Sinasapak-sapak lang, kahit tigo 100 lang yan, makakaipon din ng damage sa tore yan. Sabi kasi kanina, nag-iimbak eh. Oo, Siya alam mo, nag-iipon. hindi ka makakabuo ng 100 kahit pag walang piso. Tama. Tama. Kaya nga tinawag na 100 piso. Kasi 100 Piso. na piso Tama. na pinagsama. Ay, ang galing, ang galing. And Onyx Indonesia, meron silang 2.3k na gold lead. Na pagka piniso-piso mo ay 2.3 pa rin. Oo, Wow. So, ibig sabihin oo nga. Grabe, no? Kala Isipin ko- mo naka 2.6 sila na papiso-piso. Kala ko ba ito yung pinakamatalinong desk? Wala eh. Habang tumatagal, mas lalo. Parang tayo Agent Zero IQ. Parang deflating Pinaiyak kasi tayo nung video, nasama yung brain cells natin eh. Oo nga eh. Lahat ng emosyon ko nakakuha doon. Ba't Oh, Edward? ito na si Edward. Kaso level 13 na pala si Kyrie. Parang medyo mahirap yata if ever na magtatry na mag-contest dito ang Blacklist International. But yeah, first lord pa lang naman. Oh, late game is real talaga if you're blacklist at kailangan din iwasan si 1-1 kasi wala pa talaga yung nakikitang laban kung saan nagbibida na yung Si mga Kyrie. gold laners natin, no?
Si Kyrie, sabi niya, Lord Dance Mastery pala, cut ko nga to. Cut ko nga tong opposite lane para wala akong iniintindi. Oo nga Ang kasi. kaya pa niyang humabol. Oh, Lancelot siya eh. Kasi nakita niya siguro si Edward doon sa may bot. Sabi niya, okay, sige, makat mo yung minion wave regardless mahahabol pa rin napoke. naman. At meron pokes dito sa may middle lane. Oh, walang puncture. Walang Oh. puncture. Ginamit na rin dito yung kanyang ultimate. Si Chewe nasa top lane. Trabaho lang, Oh, boss. Pugak Gaming muna. Yung window kasi na naghihintay yung Blacklist International dito, no, na parang mag-Lord Dance, ginagamit actually ng Onyx para makakuha muna ng mga resources, nagka-trade sila. Oh, Kyrie! Oh, Ang sakit. Hindi pa yun gitna, boss. Kumbaga, nadaplisan lang! Pero si Kiboy yata medyo napalalim doon. Napakasakto na naman ang layer ng skills. Kyrie! Pero si Kyrie mag-dash away. Dalawang patay Chewe! dito sa Blacklist International. Lumipad na si Chewe. Makunat nga lang din naman dito si Edward. Pero look at Boots. Hinahabol na nila dito. Ayun lang. Napagandang heavy spin pero nakapag-flicker out pa. Habang si Oheb pre-hit lang din. Si Zanz nakaabang. At mahabol pa nga. And Edward will secure that kill. Chewe mukhang naghahanap ng gante pero back off na muna ang call. Onyx, Kyrie, papasok na naman ata pero mukhang tinakot na lamang nila at nakakuha ng tore sa gitna. Medyo greedy actually yung ginawa ni Boots to, no? Nag-attempt siya ng additional kill kay Edward and medyo mahirap kasi talagang i-outplay si Edward. But Onyx, again, nakikita natin yung advantage nila pagdating sa early game, mid-game team fights. Si Kiboy nag-commit kagad ng ultimate kanina kasi alam niyang magagamit yung window na yun para makapag-stack si CW Kyrie. Yue! Si Yue dito ay kamunti ka na mamatay pero sakto Oh, the layering! Kyrie is down. Sila naman ngayon na may layering of skills pero makikita natin Yue is Chewe, makukuha Chewe, na nila Chewe! Chewe pre-hit. Si Renege yung target niya, medyo malalim yata. By the way, Suns! meron pa siyang ultimate doon na Oheb is down. Lumalaban pa rin ang tatlong players dito ng Onyx against the two remaining players of Blacklist International. Merong suntok Oh, the against micro! Chewe. Pero may, patay din dito si Sensui. At kailangan na nga tumakas ni Edward. Nakapag-lord naman ang blacklist pero mukhang mahihirapan silang gamitin ito dahil 10 segundo para kay Yue at pati na rin kay Rene J. Ang ganda nung nag-start dito for Blacklist International, no? Yung immediate na Minon Sphere usage mula kay Yue. Na-punish siya kasi Kyrie doon. But CW on the 1-1. Yung late game presence si 1-1 talaga dito yung may hirapan ng Blacklist International kasi wala silang pang-engage, wala silang pang-control dito kay CW. And of course, yung mga stacks na nanggagalang dito kay 1-1, kailangan nilang ingatan yung positioning nila. Kanina actually muntik makastack si Chewe, no, kay Rene J. Buti na lang namatay yung Florin. Kasi I think it would have been more disastrous for Blacklist if nabuhay yung Florin nung time na yun. And 3-0-3 na si Chewe dito. Hindi pa tayo nakakita ng malupitang crossbow of Tang. Isipin na lang natin, no, the moment na makalipad to ng may reset, it will be very hard for Blacklist to recover. At talagang nakikita natin ang confidence ni Kiboy at Sans kanina patong dalawang to, bossing. Yeah. Parang ang dami mo kasing iisipin. Si Sans dito, tinatimingan niya rin. Yung mga minumans theory ni Kiboy, kanina sa may middle lane, ganun yung nangyari. So, interesting yung ginagawa dito ng Onyx kasi minsan mind games din yung ganyan eh. Bawal ka magpadala din sa mga ganyan eh. Yeah, wala naman ang gagawin eh. Wala naman gagawin, magkukooldown din yan. Tapos may talasophobia Tapos naman. titipid na naman, trickle lang. Eto may Malefic Lord na by the way si Oheb sa ating laban. Pili ko, yung kanina ko pa, ang dami ko na-feel, no? Pero next na talaga yung Lord. Oo. Next na team fight Okay lang, balik ang Lord. normal na maraming nararamdaman. At valid ang nararamdaman Valid ang mo. nararamdaman. Ang hindi normal, yung wala ka nang nararamdaman. Si Boots naramdaman niya yun, medyo Sabi- masakit yun. Oh, Okay, ayan o. we have to end this if ever because Oh. it's already ouchie. Ouch. Pwede ka na pwede ka na ma-import, Chantel. Oh, may Oh. Holy Crystal na rin Sans. Ito, yan ang kailangan mong intindihin, yung nararamdaman nung kadita. Kapag yan nagalit sa'yo, talagang kailangan mong maging maingat. Oh, especially if wala kang Purify. Oheb and the rest, meron pa naman silang Fury at may BMI pa nga. Sans looking for the angle, pero hindi. Hindi niya muna susugurin. Hindi pa ata, yun ang perfect timing para sa Grabe. kanya. Pati yung green nire-retry. Ayaw mamigay ni Kyrie ng kahit anong farm kay Sensui. I mean, wala rin makasang Lord. So, sabi ni Kyrie, sabi mo nga, nagko-cooldown eh, di ba? Nagko-cooldown naman yung retry eh. Antay na lang. Ito, isa sa mga nag-cooldown by the way ay Grabe ang naman. purple buff ng isang Sensui for Blacklist Nananakaw International. Feeling ko hindi. Uy! Ay, mag-hero lang muna. Natakot si Sans. Sabi niya, tapang naman ito. Oh, tapang naman ito. May biglang jumping panda. Kaya nga eh. At saka, Actually, kung tinamaan siya dun, patay siya dun eh. Oh, pag diretso ipit, no? tsaka ang mahirap doon. Teka lang si Oh, Edward! Pero nga lang, Nasolo kilata! Ooh.
medyo detrimental yun para sa mga Blacklist International. Pero alam nila dito na natalunan na or nakatalon na si Chewe. Pero mauunang pupwesto din yung Oni. I-delay lang ng Onyx to eh. Uy, pero si Oheb. Ginalit ginalit. 1v1 with a great one, sabi ni Chewe. Teka lang, ayoko. No, umalis na lang and still a very perfect game for Chewe. 4-0-3. Sensui nasa harapan ni Sans. Okay, siya yung habulin dito. Ginamit yung penalty zone, Wala, by the way. namatay ang germs. Pero yung nga lang walang tatamaan at si Yue nandito na. Meron siyang Mino One Fury na gagamitin doon pero meron dash away. Rough Waves ay nagamit na rin and the Kyrie will secure the Lord for Onyx Esports. Chewe still going in. Heavy spin ay nabait na nga rin na kailangan na bumalik ni Oh my Sensui. goodness, Chewe. Grabe, ang likot kasi talaga ng 1-1. Parang kahit ikaw, yung discipline mo sa player, pag nakita mo ganun kalikot yung katapat mo, para mapapagamit ka na ng mga hindi mo pa dapat gamitin. And yung heavy spin, no, malaking bagay yan sa upcoming defense ng Blacklist International. Onyx Indonesia, lawa ngayon ng halos 6,000 at nararamdaman natin ang sakit ng marksman. Pati na rin ni Sans, na perfecto din pala ang laro na wala pang death kahit isa. 107 nga, no? Tsaka, yung pwestuhan dito ni Sans, parang hindi mo malalaman kung saan siya manggagaling. Kasi ang daming taga-frontline dito for the side of Onyx. May kita natin sa may middle lane. Medyo masasaktan si Edward and grabe yung pressure na ibinibigay dito ng Onyx Esports. Na meron pa sila Lord, by the way. Si Sans wala nang ginawa kundi mag-TP. Nag-aantay lang ng proper timing kung sino ibaburst. Okay, may sira yung Tori dito sa may top lane. At nakatayo na nga lang talaga yung mga players dito na iba. Pero makikita rin naman natin sa penalty zone. Merong heavy spin. Nag-aantay lang pala dito ang Blacklist International. Okay, boy! Napakaganda pa. Oh no, nakalipad! Pero nakalipad! Double kill na pa rin kay Chewe. May bawi yata dito ang Blacklist International. Pero Edward! Triple kill na. Pa rin kay Chewe at masisira pa Oh sa no! may middle lane. Kamutikan na. Pero Oh, Lucas Yue! Yue. Yue! Malaban pa rin si Yue. Matatere pa yung mga iba. Meron pang Yue! weakness para sa kanya. Yue with a clutch play! Yue! At nakapag-heal pa! The outplay is real! Sabay-sabay tayong sumigaw! Yue! 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 Ah, Oh my God! Kakaiba na naman ang ating nakikita para doon kay Yue. Tsaka nakita natin yung tapang dito for Oheb. Imagine, isang gaguhit na lang ang pwede mo makuha doon. Pero inilaban mo pa din. tapos na dapat yun eh. Naligtas ni Yue yun! Literal na tapos na yung game. Onyx, ang gagawin na lang nila, idisiplina. Pero nakipaglaro sila kay Yue. Pero you don't play around with Yue. Grabe yung damage. Dumulas at nakakuha ng dalawa. And yung gold lead kaninang Onyx ha, hindi biro yun. It was a 6-7K gold lead Boss. at bumalik na ng Boss. 2,000. Masyado kang matapang, kaka-outplay lang sa inyong dalawa niyan. Trinadyo yung Thorn Rose, tsaka yung Ocean Oddity. Grabe, tsaka take note, may Holy Crystal na dito si Yue. Oo, Sans. Baka Nasabi ko lang, naman, baka nasabi ko lang, bawasan naman. Pag nanonood ka MPLPH, ilang beses nang outline si Yue. Lagi ganito mga moments, yung Oy. mga patapos na yung game. And even in ISF, si Yue, di ba yung mga binabato yung Novaria na nakaka-def pa? Oo. Ang Oo nga, dami na, yung mga clutch defenses, si Yue ang hari dyan. Pero ang ganda ng jump ni Q-Boy kanina, yung Yeah. na-force out. Ang ganda rin ng talon ni Boots with a flicker. Wow, Boots with a flicker, no? Ang ganda rin ng talon niya, na-force out yung mga Purify, nag-react yung Blacklist International, then Keyboy followed up. Tapos nung nag-heavy spin na, ang ginawa ni Keyboy, piniligan niya sa likod. And doon pumasok yung Onyx. Kaya naman naka-micro si Chewe sa may frontline. Na-stackan niya actually si Sensui. Kaya naman nakalipad with the crossbow tanks. Nako, clutch tong, crucial tong Lord na to. 18 minutes in, this is an Aray, evolved Lord. At sumasakit na nga, Sans Oh. nasa likod. Oh my goodness. Delikado ang pwesto ni Oh, Edward. Pero nahanap niya si Sans. Okay. Sasapakin niya ng slide. Pero ayun na! Tinamaan pero mabuhay pa rin Tranchon! the blue. Nag-Tranchon! Kaya naman si Chewe yung mamamatay doon. Mukhang mababaliktad pa nga. Ginamit na ulit yung heavy spin. Si Kiboy ginamitan ng retribution dito. At ang side ng Blacklist International, mukhang Ay! Ang Blacklist International dito sa may middle lane. Pero makikita natin ngayon, medyo mazo-zoom in, zoom out. Pero may Lord para dito na pwedeng simulan. Oh my goodness, Edward! Wininter Tranchon, sabi ni Chewe, Ed! may stuck ako! Kaso hindi siya nakalipad! Winter Walang Tranchon. ticket! Oh. Nag-grow as a player! Nagamit yung Winter Tranchon. Bigla kaya naman dito sa ating posisyon na uuna ang Blacklist International. Man, kung ang bigas Sans! pinasabog! Panalo na! Nalon Natalo pa! At dahil dyan, isa sa mga pwede magkapapanalo para sa
ng Blacklist International and Lord na nakuha nila. Kailangan lang dumepensa ng Blacklist International at naririnig mo na ang buong EVM na sinisigaw ang pangalan ni Yue. Oh my God, the outplays, they're definitely real. Now, look at the items. Everybody look at the items. Tatlong Winter Truncheon, anti-CW. Oo nga, no, kaya pala medyo maiilang na rin dito si CW and look at Yue. Grabe, Yue! gatapang gatao. Yue! Pero dito ang Onyx gatakbo. Si Yue! At meron pa Si nga Zui! nilang heavy Si spin. Zui! Si Kiboy nahuli pero makakalipuan. Napakagandang counter-engage mula dito kay Boots pero mukhang matutunaw din siya sa mukha ni Ohem. Nakalipad na dito si Ano ba CW yun, pero si Yue ay tumigas. Na-petrify pa dito si Oh, Kyrie. Truncheon! Oy, kung mahal na Buy bigas, and si sell! Yue natigas kasi may Winter Truncheon siya. Pero makikita natin si Kyrie dito mawala ng immortality. Oh Napapalibutan my ka na goodness! nila! Pero si Kyrie buhay pa rin. Ops! Si Kyrie buhay pa rin. Makakadepensa pa rin dito ang Onyx. At unti-unting kakatok ngayon. Magandang depensa para sa kanila. Aalis na muna ang Blacklist International. Ang bilis kasi ng daliri ni Kyrie. Patay na yun eh. Kung ako yun, namatay na ako. Pero hindi ako si Kyrie. Grabe, ang daming buy and sell na nangyari. Nag-buy and sell din si Yue kanina with the Truncheon and Immortality. Pero si Kyrie din nag-buy and sell. Sabi niya, ako na silence na yan. Oh, si W! Si W! Oheb! Nag-blazing duet dito si Oheb. Pero napakagandang Kyrie, bloom Kyrie! para kay Rene J. Grabe pala yung balik ng buhay. Heavy spin! Shoot! Na-shoot! Dito si Kyrie sa heavy spin ni Sensui. Na-shoot ang bola at mukhang dalawa na ang inhibitor turrets na tatargetin ng Blacklist International CW! Baka isasama pa nga Kiboy, nila. Kiboy, Kiboy, Kiboy! Na sila dito. Napakaganda Minowas Fury. Pero may kita nyo, nalilipad na. Medyo wala nga lang damage doon. Kiboy halos walang buhay. Mawala din ng immortality. Oh, Yue Yue goes down. down. Mukhang lalaban pa rin dito ang Onyx. Oh, Hahabulin no. nila pa isa-isa. Nag-flicker out na rin dito si Oheb, Rene J and Edward. Si Boots, sino target Oh. nila? Babalik ka na dito si Oheb. Pero look at that. Si Sans makukuha din yata si Rene J. Oh, that's it. In this might be game, Rene J na lamang ang nabubuhay at mawawala na. It's a wipeout. Onyx Indonesia completes the turnaround at ipupush na lang nila to. Bumaliktad na at babaliktad ulit. Onyx Esports, this time around, meron pa silang minion wave. Meron silang minion wave at pwede silang mag-tower lock. Isang napakagandang palitan. Pero sa laban na to, Onyx Esports ang magwawagi. 2-1 ang score ngayon sa pabor ng Onyx Indonesia. Grabe, naging palitan. Feeling ko, since nagkamay-kruhan, medyo rattle din kung paano tatapusin yung laban. Yung punish ni Kiboy, tumalon yung Blacklist International sa may top lane. And nandun kagad yung Minowan's Fury.